sa atin po ang pagpipili kung ano ang nais natin. So si Joshua sabi niya, saga ng akin at ng aking sangbahayan, siya at ang kanyang pamilya ay maglilingkod kami sa Panginoon. Iyan ang desisyon ni Joshua kasi siya po ang tatay sa tahanan. So ang nais ni Joshua, nagdesisyon siya, maglilingkod kami sa Panginoon. Amen. Okay. So, gusto ko po itong makita natin kasi tingnan niyo po magbibigay muna ako ng mga halimbawa. Doon po sa isang lugar, bandang Santa Barbara, meron po diyang anak ng deacon. Ang edad niya po ay 11 years old. Siyempre, magulang, pinapayuhan naman siya. 11 years old po itong babae. Pinapayuhan ng magulang kasi deacon eh. Pero mas nanaig yung desisyon niya. Ano yung desisyon niya? Nakipag-ano sa lalaki, nakipagrelasyon, naanakan. O yeah, siguro kilala na, alam ni Brother Pinilyon kung sinong kung sino ang tatay na deacon, kung sino yung anak. Nabuntis po ito. Kasi mali ang desisyon. Kaya kung tayo po ay magkakamali ng desisyon, iba po ang mangyayari. Amen. Kung hindi nakatulay sa nais ng Diyos ang ating mga desisyon, meron pong hindi magandang resulta yan. Amen. Ngayon, ito pong magbibigay po muna ako ng quotes ng prophet dito po sa sabi po dito sa The Valley of Decision. Okay, so sundan nyo na po ito. Sa Sunday, sabi niya. And all the time, sabi niyang prophet, these things are going on. The Spirit of the living God is striving with flesh. Trying to get man away from his own achievement. So ang Diyos po, ang nais niya, sumunod talaga tayo sa nais niya. Kasi pag hindi po tayo sumunod sa Diyos, may aanihin kang hindi maganda. At ikaw po ang mahirapan. Amen. So kaya sabi rito, ang nais ni Lord ay ilayo ang tao sa kanyang mga gustong mangyari. Trying to get man away from his own selfish motives and objectives. So yan po ang nais ni Lord. Kasi may kanya-kanya tayong motibo. May kanya-kanya tayong nais mangyari. Pero kung ito po ay hindi nais ng Diyos, ikaw rin ang mahihirapan. At marami na po ako nakitang tao na nagdudusa kasi mas pinili nila yung gusto nila. O yan po ang masakit. Na ang nagdudusa, siya rin dahil mali ang desisyon niya. Okay, sabi dito. To a plan which God has laid down. So may plano po ang Diyos kasi sa atin. Lahat ng Kristiyano, may magandang plano ang Diyos sa bawat isa. Ngayon, ang problema, may magandang plano ang Diyos, pero iba naman yung plano mo, ikaw din ang mahirapan. Ano sabi nito? And as long as man works in his own plan, andyan, ayun. And as long as man works in his own plan, he will be a failure. So hanggat ang tao, yung nais na ang gusto niyang gawin, hindi siya magtatagumpay. Kasi may plano sa iyo ang Diyos, iniiba mo. Tama? So kaya wala pong taong magtatagumpay na yung gusto niya ang mangyari. Siyang masusunod sa buhay niya. Mali. Dapat ang tao
sumunod sa nais ng Diyos. Hindi tayo ang para mong inuutosan ng Diyos. Mali. Tayo ang susunod sa nais ng Diyos. Amen. Oh. And a man can only achieve right when he comes back with the right objective and the right motive. And that is according to God's plan for him. Ayun. So ano po sabi rito? Ang tao niya ay magkakaroon lamang ng ma-achieve niya ang tama kung siya po ay babalik sa tamang nais ng Diyos, ang tamang motibo, sabi niya. And that is according to God's plan for him. So kung ang plano po, halimbawa, si pastor, alam niyo nung araw, ang plano ko po ay, kasi ito, yung ate ko, ay, para makita po natin ang maling desisyon at tama. Kapitbahay po ng ate ko, si Rick Bustamante. Sino po si Rick Bustamante? Siya po ang presidente ng SOS Daredevils. Ano yung SOS? Son of Stunts. So, doon po tinitraining ang mga stuntman. Halimbawa, marami po siyang tao. Ngayon, nagtitraining po sila ng mga stuntman para pagdating ng araw, halimbawa, kunwari si Jing Abalos, iwan ko kung taga rito yung si Jing Abalos, doon po yan na-train. Sumikat po ito si Jing Abalos. So, si Tony Ferrer, doon po galing sa kay Rick Bustamante. Inirekomenda po ako ng ate ko kasi kapitbahay niya, kaibigan niya. Marami siyang kaibigan mga artista. Nirekomenda ako. So, kung ako po ay nagdesisyon na sumabay doon, baka sikat na rin ako. Kaya lang, ang pinili ko, ito. So, ang pagpipili ng desisyon, nasa sayo. Hindi po ito sa kung sino ang magdidesisyon sa buhay mo. Ikaw ang magdidesisyon. Hindi ang sino man. Kaya, halimbawa, itong araw na ito, may nag-akay sa iyo. O sama ka, Brad, sama ka, sister, sa church. Kung ayaw mo, hindi ka makakarating dito. Kaya ka nakarating dito kasi nagdesisyon ka rin na sasama. Tama? Kasi mahalaga po yung ano ba ang mga desisyon natin sa buhay. Sabi po rito, ano po ako dito sa sa Praise the Lord. Dito po sa Genesis, dito muna tayo sa sa Proverbs 14:12 para makita po natin. Okay, pakibukas mga Proverbs 14:12. Tingnan niyo po 12. Ano po ang sabi dito ni King Solomon? There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. May mga daan daw o may mga bagay na sa tingin natin maganda. Sa tingin natin tama. Pero namalayan mo na lang, kamatayan pala yung napuntahan mo. Ay, nakuha niyo ba? So tayo po, may mga desisyon tayo na sa tingin natin tama. Pero hindi mo namamalayan, patungo ka na sa kapahamakan. Amen. Okay, ang tanong ngayon, maganda ba yung kapahamakan ang iyong naging resulta? Kasi sabi ni Solomon,
may daan na tila matuwid o parang sa tingin mo tama. Pero, ang dulo daw yun, kamatayan, kapahamakan. So kaya titingnan po natin, paano ba tayo magdesisyon? Amen. Okay, so dito po ay, tulad po ng ito, mag-ingat po tayo. Kasi pag nagkamali po tayo ng desisyon sa buhay, ikaw rin ang magdudusa. Okay? So, Jeremiah 17, verse 9. Jeremiah 17, verse 9. Ano pong sabi dito ni Propeta Jeremiah? 9. Okay. Okay? Tingnan niyo po ito. The heart is deceitful above all things. Ang puso daw ay magdaraya higit sa lahat. So, ibig sabihin, sarili mong puso, pwede ka pong dayain yan. Sa pamamagitan ng maling desisyon. So, yan po ang sabi ng Bible, ha? Okay, sabi rito, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay. Ha? At totoong masama. Sinong makakalam? Sino? Halimbawa, yung isang tao, may plano sa iyo. Alam mo ba kung anong plano niya? Alam mo ang isipan niya? Alam mo ang nasa puso niya? So, ang sabi ng magdarayaan niya yan. Maaring nakangiti yan sa harap mo, pero nanggagalaiti pala ang loob. Kasi magdaraya ang puso. So, ibig sabihin, maging maingat po tayo sa ating puso. Ano ang nilalaman niyan? Pwede ka pong dayain yan. Halimbawa, sa pagdidesisyon po, sa pagpipili ng mahal sa buhay. Okay. So, magbabasahin po ako dito ng sa dito po sa okay, tingnan niyo po itong sinabi ng propeta. Okay, tingnan niyo po ang ating, sundan niyo po ang ating aral. Sa The Choosing of a Bride. Los Angeles, California. 65. Sa paragraph 34, ito po ang sabi ng propeta. Your eternal destination is a choice. So tayo po pala ang pipili, saan mo gusto? Sa langit ba o sa impyerno? O, ikaw ang mamimili. Pag tinanong mo ang tao, saan mo gusto? O, siyempre sa langit. Pero paano ka pupunta sa langit kung iba naman ang ginagawa mo? So tayo po, sabi, ulitin ko ang basa. Your eternal destination is a choice. Hallelujah. And maybe tonight, some of you will make that choice of where you'll spend eternity. So, tayo po ang, kasi ito ang ang pagbabago po ng tao, hindi na po mababago ang tao pagdating mo doon sa destino mo. Kung nais mong magbago dito sa lupa, hindi ka doon mababago ng kamatayan. So, nasa sayo na ito, saan mo gugugulin ang panahon? Kasi ang panahon po ng paglipat natin mula dito sa lupa, eternal na po yan. Amen. Hindi ka na makakabalik sa lupa para magbago. Amen. Ikaw ang magdidesisyon. O, ano sabi? Your eternal destination is a choice. And maybe tonight some of you will make that choice of where you'll spend eternity before the service end tonight. There will be one time that if you turn God down many times, there will be one time you will turn Him down
the last time. So, pag ang Diyos ngayon tinanggihan mo, habang panahon ng tatanggihan mo siya. So kung ang Diyos ngayon tatanggapin mo sa puso mo, magdesisyon ka. Kasi once na ang salita ng Diyos nire-reject mo, hanggang doon ka na lang. Kasi may mga taong parang baliwala sa kanila ang salita ng Diyos. At alalahanin po natin, mabigat po ang pagdidesisyon na ito, lalo na sa eternal destination. Sabi ng propeta. Okay? There is a line between mercy and judgment. May boundary lang po yun. Kung sabi ko nga sa inyo, ang habag po ng Diyos, limitado. Hanggat hindi ka sumasakay sa nais niya, baka maubos ang habag niya. Kita nyo? Baka akala po natin dahil lang sinabi ang Diyos ay pag-ibig. Tama. Pero alalahanin po natin ang Diyos ay mabagsik. Katibayan, panahon ni Noah, buong mundo, 8 lang ang naligtas. Buong mundo. Ang Sodoma, sinunog niya, patay lahat. Ang mga Israelita, sabi nung Friday, pinakain ng Diyos sa lupa. Sinunog. Ilan lang ang naligtas? Sino Moses? Ganyan po ang Diyos kapag nagalit. Doon sa mga taong ayaw nilang maglingkod sa Diyos. Galit ang Diyos dyan. Kaya kung tayo po ay maglilingkod sa Diyos, ayusin natin. Kasi tayo po ang magdidesisyon kung saan natin gustong tumungo. Amen, sabi niya. There is a line between mercy and judgment, and it's a dangerous thing for a man or a woman, boy or girl, to step across that line. Dangerous. So, ibig sabihin, tingnan mo, ito kaya ang magiging desisyon ko, tama. Amen. Kasi delikado, sabi niya rito. So tonight, it might be the time that many will make their decision where they will spend the endless eternity. Okay. Dito po sa sa Proverbs. Bago natin balikan to. Proverbs. Sorry. Okay, chapter 3, verse 5. Proverbs 3:5. Tingnan niyo po ito ang sabi ni Solomon uli. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyo. Kasi sabi nga kanina, magdaraya po ang puso. Huwag kang magtitiwala sa puso mo. So, kanino tayo dapat magtiwala? Kung ano ang sinabi ng Diyos, doon ka sumandal. At mapapaganda ang magiging buhay mo. Okay, balikan po natin ang prophet sa The Choosing of a Bride, paragraph 35. Ito po ang sabi ng propeta. There's another choice, that we have in life. Okay, sa atin namang mga desisyon. That's a life companion. So sa pagpipili ng ating makakasama. Kaya nga ang lagi kong sinasabi sa mga kabataan, kung kayo ay manliligaw, kung kayo ay magpapaligaw, tingnan nyo kung ano ang nanliligaw o nililigawan nyo. Iyan ba ay kabahagi natin sa Panginoon? Kasi magiging problema mo yan pag hindi po yan mananampalataya. So, kaya sabi niya rito, a young man or a young woman stepping out on life has been given a right to make a choice. So tayo po, kasi hindi naman si tatay at nanay ang pipili. Ikaw. Halimbawa, si Mrs. ko, nanalangin yan. Yan po ang totoo. Nag-pray siya, Lord, kung bibigyan mo ako ng asawa, pastor. Ayan, natupad yung prayer niya. Ay, sabi ko rin sa prayer ko rin, Lord, kung mag-aasawa ko, mistisa.
Amen? So, ibig sabihin, idaan mo sa prayer. Dahil pag sa prayer mo idinaan, maganda ang resulta. Amen? So, sabi dito, the young woman has a right to accept or reject it. So, nasa sayo. Kung tatanggapin mo baga yung nanliligaw sa'yo, nasa yun. O tatanggihan mo. But it's still a choice on both sides. Pareho, lalaki man o babae, may karapatan kang pumili. At kapag nagkamali ka ng pagpipili, magdudusa ka. Habang panahon buhay sila. Habang nabubuhay kayo, pagdudusahan mo yan kasi mali. Kasi halimbawa, ang napili mo, wala namang hilig maglingkod sa Diyos, o saan ka dadalhin yan? Amen? Tama? Pero kung ang pipiliin mo, mayroong sa Panginoon, magkakasundo kayo lagi, araw-araw. Amen? Both man and woman, they have a right to choice. Okay? Choosing of bride. And you men here, of your denominational churches, just believe this, that the hour is right on you. When you're going to make a choice, you're either going to go into the World Council or you're not going to be a denomination anymore. You're going to have to do that, and the choice is coming. So ito po, sabi po ng propeta, noon pa ito hindi po namamalaya ng maraming simbahan, pumirma na sila sa World Council of Churches. Isang samahan ito na binuo ng mga antichrist para sa pagdating ng pagtatayo at ako'y sa aming sa pagmi-meeting po namin mga pastor na kasama natin, 2030 magpapasimula na ang antichrist, ang one world government. O baka mas mapaaga pa, sabi ng aming mga source. So ngayon, hindi po ito namamalaya ng marami na sila'y kaalyado na nila. So dito sa atin, kaya ako po ay patuloy kong pinagsisikapan na tayo po ay hindi madamay sa mga antikristo. Amen? Kasi tingnan niyo po ang mga katibayan. Sa palaygay niyo ba ang gera? Talagang nagkagera lang o sinadya? Kasi paraan po nila yan. Para pag nagkagera, maghihirap ang tao. At pag naghirap ang buong mundo, sasandal na tayo sa Antikristo. Para tayo makakain. Hindi po ako sasabay dyan. Mamatay na ako sa gutom, hindi ako sasabay dyan. Kasi pag nagdesisyon ka dyan, eternal destination mo yan. No, sabi rito, you're going to have to do that. And that choice is coming soon. Malapit na. Amen. Magdidesisyon na tayo. Kasi, halimbawa, sa panahon po ng squeezing, sa panahon po ng mga alagad, malupit na po sila noon. May pinuputulan ng ulo, nilalatigo. May kung ano-anong parusa, pinapakain sa leon. Ang parusa sa Kristiyano. Ito pong parating, mas matindi po ito. Dahil sabi ng Bible, hindi pa raw nararanasan ng tao sa lupa. Paano ka? Kung hindi ka ngayon magdidesisyon na kumapit sa Diyos. Kawawa ka sa araw na yon. Amen? Kaya sabi rito, truth, but yet they don't want to hear it. So marami po mga tao, ayaw nilang makinig sa salita ng Diyos. There's some other reason. There's some other choosing that they have. Mayroon silang sariling pagpipili. Than to face up to truth and fact. Therefore, their ears can be closed to the gospel. Sasaraduhan na rin sila ni Lord. Na hindi na sila. Yan po ang pinaka-worst na salot, unbelief. Hindi na sila maniniwala. Amen? Kaya sabi niya, my advice to you, when God speaks to your heart,
you act right then. So ang advice ng propeta, kapag nangungusap na sa iyo ang Diyos, magdesisyon ka ng tama. Kasi baka dumating ang araw, magsisi ka. Sana nakinig ako kay pastor. Hindi po ako ang may sabi nito. Propeta po ito. Ha? Oh. Elijah gave them a choice which they should choose. Which they should. Choose you this day whom you shall serve. So sabi po ni Elijah, mamili kayo sa araw na ito kung sino ang paglilingkuran nyo. At sinabi ni Elijah, Joshua, kung ako at sa ganang sarili ko, ako at ang aking buong sambahayan, maglilingkod kami sa Panginoon. Napakasarap po na buong tahanan naglilingkod. Now, it's a serious thing when we go to choose a wife. Yan, sa pagpipili naman ng mapapangasawa. A man, for the vows here is until death do we part. So sa pagpipili, kayong mga dalaga o mga binata, till death do we part. Ang makapaghihiwalay lang, kamatayan. So ibig sabihin, habang nabubuhayan, iyan ang asawa mo. O paano yan? Kung pagdating ng araw, dahil hindi kayo magkasundo, lagi kayo nagbabatuhan ng plato, mga baso, lumilipad, kasirula, kasamang ulam, magkakahiwalay kayo. Hindi ka na pwedeng mag-asawa. Pag humiwalay ka, pag nag-asawa ka, pangangalunya na po ang tawag doon. Malaking kasalanan sa Diyos yun. So kaya nga, kung pipili ka na mapapangasawa, yung makakasundo mo habang panahon. Kasi wala na po itong sulian. O halimbawa, ako, ang anak ko, mag-away sila, mga asawa niya, isusuli sa akin, oy, dalaga yung kinuha mo, ibalik mo ang pagkadalaga niyan. O paano niya maibabalik yun? Kaya niya? So kaya nga, itama natin ang desisyon para walang sisihan pagdating ng araw. Ay, sabi niya. And you take that vow before God. So kasi kaya nga sabi ng yung pag kinakasal, kailan na yung kinasal ko, kasama lagi sa ko, tinatanggap mo ba ito hanggang kamatayan? Opo. So wala na pong bawian yan. Iyan na habang panahon. Okay? Only death will separate you. And I think we should, a man in his right mind that's planning a future, that he should choose that wife very careful. So kung pipili ka ng mga pangasawa, pag-aralan mong mabuti. Amen. Alam niyo ang prayer ito. Ito, example ko lang para doon sa mga hindi alam. Itong anak ko, ang dami pong nanliligaw dyan ng mga profesional. So yung nanliligaw, dinadala sa akin dito sa church. Hindi niya kaya itong mensahe dito. Nawawala. O di, hintay na naman siya. Pre-serve niya ang pagkadalaga niya. O, ngayon, kasi ang prayer namin, prayer din ng anak namin, Lord, kung bibigyan mo ako ng asawa, marunong sa music, marunong magturo, believer. So, naghintay siya. Okay. May dumating. Tugma doon. Kasi ang prayer po, pinakikinggan ni Lord yung pagmaganda ang motibo natin. Dumating. Yan na. Baka December, maglilitsyon tayo. January. Nakuha niyo ba? Kasi kailangan ipag-pray, manalangin ka. At yung prayer mo, nakikinig si Lord. Amen. Sabi niya. Okay. That only death will separate you.
And I think we should. A man in his right mind, yung mga walang tupak ang isip, yung nasa tamang pag-iisip, ang hahanapin yung mapagpangasawa, yung nais ni Lord. Pero kung may problema ang utak mo, ang pipiliin mo kung ano na lang dadamputin mo dyan. Amen? Oh. Kasi kapag pumili ka ng mali, ibig sabihin may diferensya ang utak mo. Meron naman. Bakit yan ang pinili mo? Meron naman. Kasi may diferensya ito na utak mo. O kahit sa babae, meron namang Kristiyano, maglilingkod sa Diyos, bakit ka papipili ng iba? Meron naman. O, ngayon kung wala, siguro, kung wala, mag-taste ka na lang. Sabi niya, that he should choose that wife very careful. Be careful what you're doing. And a woman choosing a husband or accepting the choice of husband should be real careful what she's doing. And especially in these days. Delikado na po ngayon. Kung magkakamali kayo ng pagpipili, amen. Halimbawa, katulad ng madalas kong sabihin sa inyo mga kabataan, mag-aral muna. Tama? Saka na yan. Marami naman aral mo na. Ngayon, pag may aral, nag-aral ka, mayroon kang kabuhayan. Kasi iba po yung nag-aral. So, saka na yung ligaw o panliligaw o magpaligaw. Unahin mo ang sarili mo kasi may araw, hindi po lahat ng panahon malakas ang magulang nyo. Hindi sa lahat ng panahon, bubuhayin kayo niyan. Magsasarili din kayo. Anong klaseng anak nag-asawa, doon pa nakasandal sa magulang, pati mga apo, ang lula ng nag-aalaga. Ako halimbawa magkaroon ng anak, mga anak ko, apo, kami mag-aalaga. Joke lang, joke. Di ba? Pinahirapan mo na noong maliit ka pa. Pati apo, pahirapan mo magulang mo. Amen. So, kaya mag-isip tayo. Ano tayo ng tamang desisyon. Sabi niya. And especially in these days, kasi delikado po ngayon. A man should think and pray before he chooses a wife. So, pinag-pray mo ba yan? Na nililigawan mo? O na basta na lang inibig mo? Mali po yan. Ang mapapangasawa, ipinapanalangin po yan. Tulad na sabi ko sa inyo si Jackie, ang prayer niyan, Lord, bigyan mo ka asawa, pastor. Yun, natupad. Amen? 37. You have also a choice. 37. Whether, when you choose this church, sa mga pananampalataya naman, you can choose whether you in this church, whether you will choose a church that will guide you to your eternal destination. So maging sa church, tingnan nyo ang pipiliin yung simbahan, yung bang mga ngaral dyan, dadalhin kayo sa eternal? Kasi may mensahe po sa panahon ito. Paano kung ang napuntahan mo? Mensaheng nakaraan. Wala rin silbi yung pagdadalo mo doon. Sapagkat mayroong pagkain sa panahon ito. So ikaw din ang mamimili. Sino ang mag-aalaga sa'yo? Hindi po si pastor. Hindi ako pipili. Mamimili ka, kanino ka magpapaalaga. Ngayon, kung sa akin ka magpaalaga, isipin niyo mga kapatid. Ito, kaya nga lagi kong sinasabi. Dito, kapag kasama ka sa church na ito, obligado akong ipanalangin ka araw-araw. Trabaho po yan ng pastor. O paano kung napuntahan mo, ang kinukuha lang sa iyo pera mo? Hindi ka man lang dalawin, hindi ka man lang ipanalangin. So, nasa sa atin yun. You can choose a church
that has a certain creed, that you might think that creed is just you want, or the other church has their creed. And then, there is the Word of God. Ayan. You have choice of. You have to make the choice. Ayan. So, nasa sa atin ang pagpipili. Ano ang pipiliin mo? Yung mensaheng buhay, yung mensaheng nagbabago ng tao, mensahe sa panahon, yung tamang mensahe, kasi pag nagkamali tayo ng pagpipili ng mensahe, meron pong konsekwensyan. Eternal po itong mensahe na inyong naririnig. Amen? 79. But you know, you have to plan. Look, pray, kasi, halimbawa, itong dalawang, si anak ko, tsaka yung magiging manugang ko, nagpaplano sila. Hindi po ito bara-bara. Magplano. Okay? At sa ating bilang Kristiyano, nagpaplano po tayo. Look, pray, when you are choosing. For we see by this, the word of promise, she, the bride, that a man who choose is going to reflect his character. It reflects what's in him. Ayan. So, lalo na po sa kaya nga, napakahalaga po nung ang pinipili natin, may takot sa Diyos. Kasi kung ang nanliligaw sa iyo, hindi mo yung kilala, o ang nililigawan mo, tanong, kilala mo na ba yan sa bahay nila? Kasi makikita mo ang tunay na pagkatao ng isang tao doon sa bahay. Sa labas, pwedeng magkunwari yan na maganda, mabait. Pero sa bahay, ano kaya ang karakter niyan? Amen? Kasi madali po maskara. Amen? Madaling magpakita ng mabait. Pero ang tanong, sa bahay kaya nila, tama kaya ang ugali niyan? Sabi niya, now could you imagine a man filled with the Holy Ghost take something like that to be a wife? I just don't see it, brother. Now, maybe I'm just an old crank, but, I just can't understand that. See, notice, for it's going to reflect what's in him. She's going to help him make his future home. So, hindi mo po yan may tatanggi. O kaya, hindi mo yan may tatago ang pagkatao natin. Hindi natin may tatago yan. O sino man, kaya nga nais ng Panginoon sa atin, pumili tayo ng tama na mapapangasawa natin. Amen? Okay. Kasi, tulad po ng madalas kong sabihin sa inyo, nasa sa atin po ang pagdidesisyon. Amen? Naniniwala ba kayo ron? O halimbawa, ang desisyon mo sa araw na ito, anong oras tayo nag-start? 9. Kung ang desisyon mo darating sa tama, sinong hahadlang sa'yo? Ay, traffic pastor. O, di inikahan mo sana. Kasi dito, noong ako po na-invite sa Bulacan, speaker, nagulat sila. Madilim pa ando na ako. Ang start ng mensahe, alas 8. Madilim pa ando na ako. Bakit? Decision ko kasi yun eh. Tama? Ngayon, kung kahit kapitbahay kita, ang church, kapitbahay natin, kung ang decision niyan, alas 10 ang dating niya, hanggang po magawa tayo. Decision niya yun eh. Pero kung gusto niyang maaga darating yan. Kasi decision niya yun. Kasi tingnan nyo, tulad po ng sinabi ko nung Friday, wala po tayong maidadahilan kay Lord. Doon sa Malanay, ang church natin nasa Nawasan noon. Malayo po yan. Bumaha. Ngayon, ang baha, sabi ko nga sa inyo, hanggang dito. Kaya hindi mo magamit ang tricycle. Naglakad kami ng pamilya ko ito. Kami. May bit-bit kaming damit.
Para pagdating sa church, doon na lang maligo, magbihis. So wala po tayo. Kung nais natin, magagawan mo ng paraan. Pero, kung ayaw, maraming dahilan. Tama, mali. Kasi wala namang ibang magdidesisyon sa atin, ikaw. O kaya ang desisyon namin, maaga tayo. O baka ngayon, maglalakad tayo. O, sabi ng pamilya, tayo na. O, at ito, sa lahat po ng fellowship natin, nakita niyo ba ako na late? Ako ang laging pinakamaaga. Ang bahay namin Malanay, ang church Nawasa. Malayo yan. Pero dahil ang decision ko, lagi tayo maaga si pastor. Oh, nahadlangan ba kami ng baha? Kasi yung iba, pag baha na, maunawaan ako ni Lord. Sino may sabi sa'yo? Tinitesting ka lang ni Lord yan. Hello? At nakita niyo ba akong umabsent? Na-hospital ako noon. Martes. Oh. Sabi ko, labas na ako. Labas ako. Friday service. Andito ako. Nangangaral na ako. Bakit? Desisyon ko kasi yun. Na ayaw kong ipagpaliban ang tungkulin ko sa Panginoon. Bagyo. Hadlang ba ang bagyo? Signal, brother. Signal. Number 3. Meron kaming Bible study sa bundok. Bundok pa yun, ha? Hadlang ba ang signal number 3? Andong kami ni Brother Fernando. Wala pong makakahadlang pag ginusto mo. Hindi mo maidadahilan kay Lord yung mga bagyo-bagyo na yan. At ilang beses bagyo, nandun ako sa Bible study. Amen. Bakit? Mahalaga po sa akin gampanan ang tungkulin ko. Amen. Okay, malapit na po. 82. And then, how about God joining himself to something like that? A regular denominational prostitute? You think he would do it? Having a form of godliness but denying the power thereof? He would never do it. She must have his character in her. Ang church po, importante po yung character. Kasi sabi ng prophet, ang kagandahan ng iglesia nasa character. Amen. Ano ang silbi? Born again ka kamo, nagsisimba ka, pero ang character mo mali. Hindi ka po maliligtas niyang character mo na yan. Amen? She must have his character in her. The real, true, born-again church must have the character that was in Christ. Kaya po, tinawag tayong Christian. Christian means Christ-like. So, ang tutularan natin, si Jesus Christ. So, si Jesus Christ, anong klaseng tao? Nung tagid tao siya. Nakita mo ba sa Bible ng babae si Jesus Christ? Nakita mo ba nagsindi ng tabako si Jesus Christ? Nabasa ba natin sa Biblia na umiinom ng alak? Although, umano sila, pero gawa niya. Hindi gawa ng hinibra. Gawa ng tao yan. Ako kung gagawa si Lord ng alak ngayong oras na ito, gawa niya, iinom ako. Kasi iba yung gawa ng Diyos sa gawa ng tao. Ang gawa ng tao, kapahamakan. Pero kung si Kristo, sabi nga sa John chapter 2, yung kasalan sa Kana, gumawa siya ng alak. 6 na tapayan. Tubig, ginawa niyang alak. Ano yung sabi ng mga nakatikim? Habang tumatagal, sumasarap. Kasi gawa ng Diyos. Ay yung gawa ng tao. O, tingnan niyo ang sarap ng hinibra.
Di ba? Ano, masarap ba? Pero kung alak siguro may load, sarap siguro inumin. So sabi rito, she must have his character in her. The real, true born-again church must have the character that was in Christ. Because the husband and wife are one. Ayan. Ang Diyos, ang lalaki at ang babae, isa na yan. And if Jesus did only that which pleased God, keep His word, and manifested His word, His bride will have to be of the same kind of character. So tayo po, yun po ang hinihingi ng ating Panginoon, yung karakter natin, ayusin natin. Tularan natin si Jesus Christ. Amen? She could not, by no means, be a denomination because then, no matter how much you want to say no, she is controlled by a board somewhere that tells her what to do. Ayan. So, katulad po ng hearing po ngayon, nakakalungkot po ang hearing dahil imbis na matukoy na kung sino talaga ang mga salarin, inililihis naman ng ibang senador. So, paano mahuhuli ang kriminal o yung mga gumagawa ng pagnanakaw sa gobyerno? Na merong mga senador, pinagtatakpan pa. Amen? So, ang nais ng Panginoon, sa ating pagiging Kristiyano, maging matapat po tayo sa totoo. Amen? So, ang tanong, bakit inililihis? Kasi may nagkukontrol. Sabi nga nung isa, hindi ko anya ito magagawa kung wala akong pinuno. So, merong mas mataas. Itong isa, mayroong pang mas mataas. Ngayon, dinay nila, nililihis ng ibang senador, paano mahuhuli? Amen? May nagko-control. At iyon po ang dapat na sa atin, ang mag-control sa atin, Holy Ghost. Amen? Okay. Mahaba pa ito pero last. Ito. 83. It's too bad that we ever got away from the real leader that God left us to lead the church. So sa church, dito po sa atin, dito ako po ang nangangasiwa. Pero may tunay pong nangangasiwa dito, hindi ako. Amen. Hindi ko po magagawa ang magbago ng buhay. Hindi ko kayo maililigtas. So, kung ako tinanggap niyo bilang leader sa church, meron po tayong higit na leader dito, ang Holy Ghost. Amen? Okay, sabi niya, that God left us to lead the church. He never sent state presbyter. He never sent a bishops, cardinals, priests, popes. He sent the Holy Ghost for the church, to lead the church. So, ang Holy Ghost po ang nagli-lead nito. Ako, wala po akong kakayanan mag-lead. Kasi importante po dito karakter. Paano ko mababago ang tao? Hindi ko kayo kayang baguhin. Ang Espiritu ng Diyos ang meron lang kakayanan magbago sa pamamagitan ito ng pananampalataya ninyo sa naririnig ninyo. Hindi ako. Wala akong magagawa dito. So, salamat sa Diyos na ang nagli-lead ng church na ito, ang banal na Espiritu. Sabi niya, when the Holy Ghost is come, He will lead you into all truth. Ayan. Hindi tayo makakarating sa tamang mensahe, sa buong katotohanan, kung wala ang Holy Ghost. Kasi tingnan niyo ang mga mensahe sa ibang simbahan. Yung nakaraang panahon. Pero tayo ang mensahe natin, yung napapanahon. Amen? Reveal these things to you that I have told you. Bring them to your remembrance, and will show you things that is to come. The Holy Spirit was to do that. Now, the modern church hates that. Totoo ba ito? Hindi.
Ipaliwanag mo sa kanila itong nalalaman natin. Ayaw nila. Ha? They don't like it. So how could she be the bride of Christ? O bakit mo tinatanggihan ang husband? Ang husband dito mensahe. Ano ang sabi ng John 1:1? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So ang Word, nag-inmop sa mensahe. So si Lord po itong mensahe. Bakit nila tinatanggihan? Ano sabi rito? The people of today is choosing a modern denomination. What it does, it only reflects their poor understanding of the Word. I don't mean to hurt, but I mean to let it go deep enough till you look at it. Amen. Okay, so now, sister, don't get up and go out. Just wait till we hear the end of this. Yeah? There is nothing, no female besides a woman could be immoral. You call a dog a slut. You call a hog so. But morally, they got more morals than half the movie. Oh. So sa moralidad daw, ang aso, kung sila man dyan ay nagpaparami lang yan, manok, nagpaparami lang. Pero itong mga artista, ang tawag po sa kanila niyan na professional prostitute. Ang mga prostitute dito, mas may moral pa raw ang aso at ang baboy. Ang baboy, pag lumusong yan sa dumi, at least baboy sila. Ang aso, kumain man ng suka yan, aso yan eh. Pero sa tao, para gawin mo ang mga bagay na malalaswa, so mas immoral pa raw ang tao. Parang may narinig po akong mabuti pa niya raw ang pera, may tao. Yung pera, di ba, may drawing na tao? Mabuti pa niyang pera, may tao. Yung tao, walang pera. So, yan pong masaklap sa isang tao na immoral. Okay, ngayon, hindi ko sinasabing pag immoral ka, ay, si Magdalena po, 7 demonyo ang pumasok sa katawan. Prostitute, hostess. Pero nakilala niya si Lord, na bago ang buhay. Yun po ang pinaka-importante, yung pagbabago ng buhay natin. Wala, ako lang. Kung sabi ko nga sa inyo, kung noon nyo ako nakilala, baka hindi kayo lalapit sa akin. Kasi barumbado ako. Pero, binago ng Diyos ang buhay ko. Amen? So, ang Diyos po nagbabago ng buhay. At yan po ang misyon ni Pastor. Mangaral patungo sa pagbabago ng buhay. Kasi tandaan niyo po ito. Sa atin, magdidesisyon tayo. Nais mo ba ng malusog? Malusog na katawan, o hindi ka magkasakit? Sino ayaw niyan? Pero ang sabi ng prophet, ang binibigyan lang ni Lord ng proteksyon naka-duty. O paano kung hindi ka naman nag-duty? Anong proteksyon ang ibibigay sa iyo ng Diyos? O kaya si Pastor, magsi-76 na ako. Hello? Maxil. Maxil ba? 76 na. Maxil ni. Amen. Yung paabutin tayo ni Lord ng 1,000. Pero wala na ako rito sa panahon na yun. Amen. Kasi malapit na po mag-end itong mundo. Pero at least nabubuhay ako, maayos ang aking pamilya, malulusog. Amen, walang kulang. Amen. So, decision mo 'yan. Nais mo bang lagi malusog? Magdesisyon ka, maglingkod ka sa Diyos. Pero kung gusto mo sakit, huwag ka maglingkod. Kasi yan ang bubo. Ayun nga ang naglilingkod na nadadali pa minsan. Diba? Di lalo na kung hindi ka naglilingkod, anong proteksyon mo? Amen? May napulot po ba tayo? Okay.
Pwede na po tayo magkape muna.